Dating to Division World Champion na si Zolani Tete, official nang magbalik sa boxing mga boss. Matapos ma-expire ang kanyang 4 na taong suspension dahil sa pag-positive noon sa anti-doping test. Nagtala si Zolani Tete ng isang impresibong 4th round knockout victory laban kay Jason Cunningham sa London. Subalit nagpositibo siya sa ipinagbabawal na steroid. Binigyan siya ng maximum na 4 na taong ban na nagsimula noong 2022 at official nang natapos ngayong July 29, 2026. Bagamat malaya na siyang lumaban sa boxing ulit, ang kanyang pagbabalik ay pansamantalang hinarangan naman ng Boxing South Africa. Ayon sa kasalukuyang batas sa South Africa, ang sinumang boksingero na higit sa 35 taong gulang at hindi lumaban sa loob ng higit 1 taon ay hindi maaaring bigyan ng profesional na lisensya. Si Zolani Tete ay 38 taong gulang na ngayon at 4 na taong nabakante, kaya automatiko na siyang hindi pasado sa kasalukuyang batas. Ngunit sa kabila nito, positibo pa rin ang kampo ni Tete. Papayagan ulit si Tete na kumuha ng lisensya basta't makapasa sa masusing medical. Huling pagkatalo ni Zolani Tete kontra Casimero noong 2019 dahil sa panalo ni Casimero nakuha niya ang WBO Bantamweight belt. Sa iba pang balita, tinanggihan naman ni Robert Garcia ang imbitasyon ng Netflix na lumahok sa isang documentary serye patungkol sa dating heavyweight champion na si Anthony Joshua. Direktang sinabi ni Robert Garcia na mas pinili niyang manahimik kaysa magsalita ng hindi totoo ukol sa estado ni Anthony Joshua. Matatandaan na isang beses lang naging trainer ni Joshua si Robert Garcia. Nangyari ito noong rematch ni Anthony Joshua laban kay Alexander Usyk noong 2022. At hindi nga po naging maganda ang kanilang paghihiwalay noon. Ang pahayag na ito ni Garcia ay lumabas matapos ang naging laban ni Joshua laban kay Christian Prenga. Bagamat nanalo si Joshua via second round knockout, pero 2 beses naman bumagsak sa unang round. Ayon kay Garcia, ang ganitong senyales ay nagpapakita na pababa na ang karera ni Joshua. Sa iba pang balita, pinakita ni Ryan Garcia ang kanyang bilis para kay Conor Benn. Hindi nagpapakita ng training camp si Garcia, pero mukhang seryoso naman sa kanyang training camp. Kailangan lang mag-focus ng matindi dahil seryoso si Conor Benn na gawin ang kanyang WBC belt. Kung may panalo ni Ryan Garcia ang laban na ito na siguro ang pinakamalaking panalo sa kanyang karera. Matatanda noon ang talo niya kontra Tank Davis. Pangalawang big fight niya laban kay Devin Haney. Panalo naman si Ryan Garcia pero naging no contest dahil nagpositive sa gamot. Hanggang natalo ulit siya kay Rolando Romero. Sobrang yamado si Ryan Garcia sa laban na ito pero natalo. Hanggang napalaban kay Mario Barrios at nanalo via unanimous. Kaya dito naging WBC welterweight champion. Ngayon muling papatunayan ni Ryan ang lakas at bilis niya laban kay Conor Benn. Samantala laban naman mamaya ni Dash Pirate De Barbo at Mujika Nakagawa. Ayon sa post ng Pinoy Boxing Prodigy, walang live stream sa laban na ito dahil umaasa sila sa revenue ng laban. Wala umanong malaking sponsor sa mga laban na ito. Kaya sinarili nila lahat ng gastos sa bayad ng boksingero. Kaya abang na lang po natin bukas ang resulta.